Magandang gabi mga kapuso, narito na tayo sa episode 79 ng Widow's War. Narito na po ang ating review and recap para sa gabing ito. Hinahanap nga nila yung secret door, no? Kasi nga pakuwari nga ni na Jericho sa ni Francis na meron talagang sikretong pintuan dito. So ito namang si Samantha, laking gulat niya dahil talagang harap-harapan ay pinakita sa kanya ni Aurora yung bangkay mismo ng asawa niya. So kumpirmado nga mga kapuso, no, taxidermy itong katawan ni Paco. Pinreserve ito ni Aurora. Laking gulat at talagang sumigaw na napakalakas itong si Samantha. Talagang kulang na lang makunan siya eh. Sabi niya, no, meet your husband na pinatay mo. Halika dito. Humingi ka ng sorry sa kanya. Humingi ka ng sorry sa kanya sa harapan niya. Ito na ang pagkakataon mo, Sam, para magkasama kayong mag-asawa. Sabi ni Samantha, no, patay na siya, ma. Hindi mo ba nakikita? Ngayon, kinakapa ni Jericho yung yung bookshelves. At ngayon, merong nakita itong si Francis na para bang merong pindutan. At tuluyan na nga nila nabuksan itong secret door ni Aurora. Nakita nila na merong hagdanan doon pababa. So bumaba na nga sila. At eto, nagtatalo na nga tong dalawa tong magbiyanan. Sabi niya, no Sam, hindi mo ba nakikita? Buhay na buhay ang asawa mo. Magpasalamat ka nga, pinapunta ko siya dito para makita mo siya eh. Ngayon, ang tingin niya kay Paco, buhay, sabi ni Paco, ma, huminahon ka lang, babaan mo ang boses mo. Hindi ba nakikita si Sam, natatakot sa sayo? E paano kasi hindi siya naniniwala na buhay ka pa? Patay ka na raw, sabi niya. Sabi ni Samantha, no, hindi ko na talaga alam ang gagawin ko. Sabi niya, no, anong ginawa mo kay Paco? Ginawa mo to sa kanya. Kaya pala minamadali mo yung araw ng libing niya. Yung pag-cremate mo sa kanya, yun pala, itinago mo yung katawan niya dito. Ngayon, bumaba na nga yung dalawa, sina Jericho at Francis sa may hagdanan at merong gate. Binuksan nila yung gate. Ngayon, ginamit nila yung flashlight at bigla na lamang matatalisod itong si Francis kasi merong siyang nasipa na kahon. Ano yun? Sabi ni Jericho. Meron akong nakita dito mga kahon. Binuksan nila. Sabi ni Francis, mga dinamita to ah. Delikado to. Ba't nasa loob ng estate? Maaring sumabog to mga ito. Sabi naman ni Jericho, yan yung mga dinamita na ino-order ni Ma'am Aurora. Ginagamit niya sa minahan. Ang pinagtataka ko lang, bakit nandito? Bakit nakaambak dito? Sabi niya. Ngayon nagtatalo tong dalawa, sabi niya no, ikaw mismo ang pumatay sa kanya. Akala mo ba tuloy na siyang namatay? No Sam, nagkakamali ka. Buhay siya, nakaligtas siya sa pagkakahulog mo sa clip sa kanya. At ngayon, ito na yung pagkakataon para magkasama kayong dalawa. Kaya hindi ka aalis dito, magsasama kayo hanggang sa makapanganak ka. Halika dito, humingi ka ng tawad sa kanya. Ano? Bakit ka natatakot sa asawa mo? Asawa mo yan. Dahil ba sobrang gwapo ng anak ko? Ha? Nakikita mo yung maaliwalas niya mukha? Ngayon, niyakap niya si Paco, sabi niya, pinapangako ko sa'yo anak, wala nang makakapanakit sa'yo. Kaya ako siya tinago dito para protektahan siya. Ngayon, eto na. Narinig ni na Jericho sa ni Francis yung sigaw ni Samantha. Sabi ni Francis, si ate yun na. Kasi nga, gusto na nga kumawala ni Samantha. Gusto niya nang tumakas. Tulungan niyo ako. Ngayon, ito namang si Francis saka si Jericho, nakita nila yung kortina, hinawi nila. Pumasok sila. Ngayon, pinipigilan ni Aurora si Samantha. Hindi ka pwedeng umalis dito. Magsasama kayong dalawa. Kasalanan mo ang lahat ng ito, Samantha. Ginawa mo ang lahat kay Paco. Ikaw ang tumulak sa kanya sa bangin. Kaya ngayon, pagdusahan mo. Magsama kayong dalawa ng anak ko. Sabi niya, no? Ngayon, nakapasok na nga yung dalawa. Nabuksan na nga ni Francis yung pintuan, yung secret door kasi nga meron doon pindutan. Nagulat sila, nakakatawa lang tong parting to, no? Kasi nga nagulat nga si na Francis sa si Jericho, natakot sila. Sabi si Paco yan ah. Sabi ni Jericho, no, bakit mo nilagay dito si Paco? Patay na siya. Sabi naman ni Francis, nababaliw ka na. Patay na yan si Paco, nilagay mo dito. Booking ka na, Aurora, huli ka na. Ngayon, tumakas na ngayon magkapatid. Kasi sasapakin ni Francis si Aurora, pinigilan ni Jericho eh. Jericho naman, pinalayas na rin ni Aurora, lumabas ka rito Jericho, wala kang karapatan na diktahan ako, huwag kang makialam dito. Sabi ni Aurora, okay ka lang ba anak? Hindi ka ba niya sinaktan? Hindi ka ba nila nasaktan? Sabi niya,
Umiyak to si Aurora. Ito namang si Mercy nag-aalala. Binigyan na siya ng tubig ni Rico. Mahanap din po si Ma'am Sam. Kailangan nyo lang pong huminahon, sabi niya. Ngayon, nagulat sila dahil nga bumababa na nga to si Samantha saka si Francis umiiyak. Takot na takot si Samantha. Halos mahulog na nga siya sa hagdan eh. Iyakap niya. Ma, tinago ko ni Mama Aurora. Kaya ako nawala. At alam mo ba ma, nandoon si Paco. Pinreserve niya ang katawan ni Paco. Dahil ang tingin niya, buhay ang kanyang anak. Ngayon, narinig ni Rico, syempre, marites to eh. Chinat niya agad si, Cairo. Sinabi ang lahat. Sabi naman ni Francis, ma, kailangan na natin umalis dito, nababaliw na siya. Sabi naman ni, Samantha, kaya pala nung gabi nyo na nahuli ko siya, meron siyang dalawang glass of wine. Tinanong ko kung sino yung pinuntahan niya nung gabing yun. Tapos sabi ni Aurora, 'di ba? Si Paco. Kala niya nagbibiro lang or tinatakot lang siya. O sabi naman ni Francis, kailangan na natin umalis dito ate. Baka kung ano pang gawin niya sa'yo, nababaliw na siya. Sabi naman ni Mercy, di ba, kinarimit ang katawan ni Paco. Pinalabas lang po yun ni Mama, Nay. Dahil ang totoo, tinago niya ang, bangkay ni Paco. Umalis na tayo dito, sabi ni Samantha. Naalala ko si Paco. Nakakaawa siya, hindi matatahimik ang kaluluwa niya kasi dito tinago yung katawan niya sa pamamahay niya, ng nanay niya. Ginawa to ni Mama Aurora sa kanya. Ngayon, eto na. Sabi ni Mercy, kinakailangan na nating umalis dito sa lalong madaling panahon kasi hindi na ligtas. Baka kung ano pang gawin sa'yo ni Aurora. Ngayon, sabi ni Aurora, sa tingin nyo, saan kayo pupunta ha? Walang makakaalis sa inyo. Naintindihan nyo? Hindi ka alis dito sa Manta hanggat hindi mo na ilalabas ang anak mo. Ngayon, eto na. Sabi naman ni Galban, hindi ko pahintulutan na pumunta dito si Inigo sa state, naintindihan nyo? Umalis na yung mga gwardya. Tinanong siya ni George, bakit ho ba sobrang galit nyo kay Inigo? Kahit ano man po yung kasalanan na nagawa niya, sa tingin ko pinagbabayaran naman niya po yun. Nakabawi naman po siya bilang kaibigan ni Basil. Kaibigan? At tingin mo kaibigan lang? Immoral ang ginawa niya sa anak ko. Kaya nagkandeleche-leche ang buhay niya. Naantala yung pag-uusap nila, yung diskusyon nila ni George nang dumating si Cairo. Sabi niya, nagkakagulo sa kabilang bahay na naman kasi tinago daw po ni Ma'am Aurora yung katawan ni Sir Paco. Talaga, nagwad si Galban. Ngayon sabi naman ni Aurora, aalis kayo dito or else, sabi ni Francis, or else kidnapping ang ginagawa mo sa ate ko. Kaya pwede ka namin i-demanda. Sabi ni Aurora, sige maglabasan tayo ng demandahan dito, hindi ako natatakot sa inyo. Ngayon sabi ni Cairo, yun po yung pagkakasabi sa akin ni Rico eh. Sabi naman ni George, totoo ba, Cairo? Di ba, kinaremit na ang katawan ni Paco? Alam ko na palabas lang ito ni Samantha para mawala yung issue sa kanya tungkol dun sa Palacios Killer. Gumagawa lang siya ng dahilan, hindi ako naniniwala. So sabi ni Aurora, walang aalis sa inyo. At kayo pa ang matapang. Sige, magdemandahan tayo dito, hindi ko kayo uurungan. Hindi kayo makakaalis dito. At syempre, wala nga nagawa tong si Aurora, di ba? Dahil nga si Samantha nga lang talaga yung nakakatalo sa kanya eh. Ngayon, sabi naman ni Samantha, hindi na kami tutuloy dito o magtatagal dito dahil ikaw, grabe ang ginawa mo kay Paco. Iniisip mo na buhay pa siya. Nababaliw ka na. Nasampal siya ng malakas ni Aurora. No, kasi sinigawan siya ni Samantha eh. Nababaliw ka na. Wala man lang nagawa rito si Mercy, nakakainis. Iyak ng iyak. Ngayon, ito namang si Galban, maaring ginawa yun ni Aurora. Kasi nung mga bata pa kami, kung ano nun ng mga hindi ka nais-nais ang ginagawa ni Aurora. Kaya maaring totoo nga yun, na tinatago niya ang katawan ni Paco. Paano naman niya gagawin yun pa? Katawan po yun ng anak niya. Bakit niya po yung ginagawa? Sa anong dahilan? Siguro dahil sa pagmamahal ng isang magulang. Ganito rin ang naramdaman ko nung nawala si Basil. Maintindihan mo rin ng lahat, George, kapag nailabas mo ni anak mo. Natingin ko kapag kasama mo ni anak mo, baka masigit pa ang ginawa ni Aurora sa gagawin mong pagprotekta sa anak mo. Sabi niya, no? So, pupuntahan na ni Galban itong si Aurora. Ito namang si Aurora, pinuntahan ng anak ng si Paco, no? Kasi nga, sabi nga niya, inalala niya kung kamusta nga itong si Paco, nagulat sila. Pinuntahan sila ni Galban. So, totoo nga itong mga sabi-sabi na tinatago mo rito ang katawan ni Paco.
Kuya, paano mo naman nalaman? O come on, Aurora. Lahat ng mga balita dito ay mabilis kumalat. Kaya posibleng hindi ko yung malalaman sino si Sam na nagsabi sa'yo. Ha? Hindi na importante yon. Alam mo, talagang ginawa mo to. Aurora, hindi ka na naawa sa anak mo. Pinreserve mo yung sipako, yung katawan niya, tapos inilagay mo dito. Wala ka nang pakialam doon, kuya, dahil gusto kong makasama ang anak ko. Gusto lang ba talagang makasama? O sadyang makasarili ka lang, Aurora? Makasarili ka, yun ang totoo. Nakiusap ako sa'yo noon na i-preserve mo ang katawan ni Basil pero hindi mo ko pinakinggan. Hindi mo ko pinagbigyan. Napakadaya mo, napaka-unfair mo. Ngayon, eto na. Sabi naman ni Sergeant Toriales, totoo ba talaga yung sinasabi ninyo? Sabi ni Francis, no, pwede po siyang kasuhan ng kidnapping sa ginawa niya sa ate ko. At saka tinatago niya po yung katawan ni Paco na patay na. Sabi naman ni Samantha, opo, yun po yung ginawa niya. Kaya pala minamadali niyo yung cremation ng araw na yun. Yung pala, tinabi niya yung katawan ni Paco. Sabi ni Sergeant Reales, totoo ba yun? Sabi ni Jericho, opo, totoo po yun. Kasi siya yung testigo di ba? Ngayon, no, ito yun, pinakita yung flashback na nakikiusap itong si Galvan kay Aurora na i-preserve yung katawan ni Basil. Pero hindi siya pinagbigyan. Sabi nga ni Aurora, huli na rin ang lahat, kuya. Naagnas na ang katawan ni Basil, kaya hindi na natin siya mape-preserve. I'm so sorry, kuya, patawarin mo ko. Kasi kaya ko yung ginawa para hindi pumasok sa isipan mo na kaya kong gawin yung mga bagay na yon. Hindi, napakadaya mo. Kahit kailan talaga. Napakadaya mo, Aurora. Hindi mo ko pinagbigyan. Ano, ikaw lang masaya? Kasama mo anak mo samantalang ako hindi. Ngayon, biglang dumating si Amando. Tama na ho yan, Sir Galvan, Ma'am Aurora. Huwag na ho kayo mag-away. Sinisini Galvan si Amando. Isa ka pa. Alam ko, alam mo to. Kinukonsinti mo amo mo. Alam ko kasabot ka ni Aurora. At dito na po nagtatapos ang ating review and recap para sa gabing ito mga kapuso. Bukas pakatungayan natin ang pagwasak sa Palacios Estate. Sino ba talaga itong ano, Palacios killer na to? Napaka-misteryoso niya. Hindi na natin malaman. Nung una, pinagsuspetsahan ko rin si Paco ang killer. Yung pala, taxidermy na lang pala. So, sino ba talaga? Si Amando ba talaga? No? So, yan ang pakatunghayan natin. Kaya walang bibitaw. Subaybayan natin to hanggang katapusan. Kaya maraming salamat po sa inyong panonood. At kung bago ka pa lamang sa aking channel, kung maaari subscribe lamang po para lagi ka updated sa mga episodes ng Widow's War and other GMA shows tulad nito. Magandang gabi po and God bless us all.